Mga kapuso, umpisa na natin ang ating talakayan kasama si Senator Grace Poe. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Poe. Good Hi, morning magandang po. umaga, Nympha at Isa at sa lahat ng nakikinig. Good morning po sa inyo. Ma'am, yung tungkol po sa PUV modernization, kayo ilang beses na hong nangalampag sa Department of Transportation, ano ho na pakinggan yung hinaing nitong ating mga, yung mga nagre-resist pa dito sa consolidation. Ma'am, ito po, sa ang situation ngayon is naurong yung deadline. Kayo ho ba nabibigyan ng update dito at o hinihinga na ninyo dito ang Department of Transportation bilang kayo po, syempre may oversight powers kayo dito sa mga ganitong programa? Actually, nagpadala kami ng liham sa DOTR sapagkat nga, di ba, nagbigay na sila ng deadline. So pagkatapos ng deadline, nais natin malaman, unang-una, ano na ba yung mga ruta talaga na yan? Sino ang mga mawawala ng ano-ano o ilan ang mawawala ng trabaho? Sapagkat sinasabi nila maganda yung datos nila, di ba? 80% consolidated nationwide, 60% sa NCR. So kung titignan mo yan, parang mataas, pero doon sa 100% sa NCR, 40% pa rin ang walang ruta o walang kooperatiba, di ba? Tapos nationally, 20% pa rin ang mawawalan. So doon sa, sabihin na natin, 200,000 mga jeepney drivers pa yan, ilan doon ang gagawin ng gobyerno para matulungan sila? Pangalawa, doon naman sa mga kooperatiba, meron bang tamang proseso o standard ng pamamalakad ng mga kooperatiba na yan para hindi naman maloko ang ating mga drivers na sumama dyan? Pangatlo, doon sa subsidiya na binibigay ng gobyerno, hanggang ngayon hinihirit ko pa rin kasi parang nasa 200,000 lang ang subsidy, samantalang ang modernized jeep ay nagkakahalagang mga 2.4 million pesos na banyaga pa. Bakit hindi magkaroon ng department order na bumili na lang sila sa mga lokal na manufacturers natin na nagkakahalaga lang ng 1 milyon, mataas pa rin yon, pero taasan din nila yung subsidy nila para mas makakayanan ng bulsa. Yun yung mga bagay, yung mga ilan lamang sa mga bagay na hinihiling natin na sagutin ng DOTR. Okay, ayan. Nagpakaramdaman lang ko kami ni Isa kung sino magtatanong. So ma'am, dun po sa consolidation kasi yung ibang mga driver ayaw nila magpa-consolidate kasi mawawalan na daw sila ng control dun sa kanilang mga sasakyan. Halimbawa yung isang jeepney driver na na-interview, meron siyang jeep na pinapasada sarili niya. So pag ipinasok niya doon sa cooperative, kontrolado na ng cooperative yung pagpasada niya. So hindi niya masisiguro na kung na yung kikitain ng jeep niya ay sasampa yung kanyang puhunan, kumbaga whether kung sasampa whether pang gasolina o panghulog dun sa inutang niya para sa jeep. So paano ho kaya dapat i-address yung ganong concerns? Kasi sa umpisa pa lamang, dapat may guidelines talaga ang DOTR kung ano ang mga patakaran ng kooperatiba. Halimbawa, yung sinasabi nilang isusuko mo ang iyong sasakyan. Anong equity mo doon sa kooperatiba na yon? Yun bang sasakyan na yon? Kung hindi mo pinapasada, may ibang pwedeng pumasada noon. Nakita naman natin yung kahabag-habag na litrato ng isang driver na parang binenta na lang niya na pira-piraso yung kanyang jeep sapagkat napakababa ng makukuha, napakataas ng magiging utang niya at kung ipapasok na yung jeep, napakababa naman ng mabebenta niya yon na bilang collateral. So, yung mga bagay na yan, sana inisip muna ng DOTR. Pag sinuko mo ba yung jeep mo, may garantiya ka ba na magkakaroon ka ng pasada at ito ba ay tama sa kikitain mo? Sapagkat, alam mo, ang average na kinikita ng isang jeepney driver, between 750 pesos to 1,000 pesos a day. Kung magbabayad ka pa ng amortization dun sa 2.4 million na sasakyan na kukunin mo, tapos hindi lamang yon para irehistro sa kooperatiba, halimbawa, nasa probinsya ka, kailangan meron ka munang permit galing sa LTFRB. Katulad nung ating mga kasamahan kasi Manwa sa Bacolod, kailangan pumunta pa sila ng Iloilo. Para pumunta sila doon, 1,000 gagastusin nila.
sa pamasahe, pagdating doon, kung kulang ang papeles sila, babalik na naman sila at gagawin na naman nila. Mawawalan sila ng kita rin sa araw na yon. So, halos 2,000 o higit pa ang para lang magparehistro. So, ang dami talagang sakripisyo na inaasahan natin sa mga drivers natin na napakaliit ng subsidiya ng gobyerno. Ang isa pang kinasasama ng loob ko, noong 2023, nagbigay tayo ng Super Scholar Program na 200 million pesos sa DOTR para gamitin ng mga drivers na gusto na magpalit ng kabuhayan. Ayaw na nila halimbawa jeepney drivers, may gusto silang pang gawin. Tapos, ang nalaman nating report, dun sa 200 million, ni 5, ni 1 piso, wala silang ipinamahagi. So, gusto ko malaman, seryoso ba talaga sila sa pagtulong? So, yun yung mga bagay na nais natin sana sagutin ng DOTR. Kasi, last minute consolidation. Meron na bang SEC registration yung mga kooperatiba na yan? Sila ba ay nagrehistro na sa Cooperative Development Authority? Yung, di ba, mamaya, hausaw na naman yan. Tapos, ang daming mawawala ng kabuhayan. Tapos, ma'am, yung sinasabi pa ninyong subsidy na magkano ba? 200,000? 200,000. Oo. 200 million para sa Super Scholar Program. Yes, ma'am. I mean, Yung subsidy sa 200 million, baka yung isa, baka hindi alam ng mga super na meron pala silang pwedeng i-avail ng scholarship. Tapos, ma'am, yung sa subsidy ng sasakyan, kung 2 million or 2.4 million pesos po yung jeep, magkano lang yung ibibigay na subsidy ng gobyerno? 210,000 pesos. So, 2 million na lang ang kulang. 2 million na lang. Pero sa palagay niyo po ba, Senator Post, dapat taasan yung subsidy na ipinagkakaloob ng gobyerno? Tsaka isa pang punto na nabanggit yung kanina magande, yung usapin ng mga dayuhan na Kasi jeepneys. imported pa. Kasi marami pong nagsusulong ngayon, Senator Post, di ba? Ba't hindi natin suportahan yung sariling atin, yung mga gawang Pinoy na jeepneys? Kaya nga yun, unang-una yung disenyo ha. Yung minibus, makakatayo ka pagpasok mo. So gusto nila parang gawing ganon. Pero iconic na yung design ng jeep. Pwede namang magkaroon ng konting tweaks dun sa design para mas ligtas at mas konbinyente. Pero nandyan yung Sarao Motors, nandyan yung Francisco Motors, lahat ng pwedeng local manufacturers na hindi lang buhayin kundi palakasin. 'Di ba? So, ang estimate ng mga gagawa ng mga local jeeps ay nasa 1 million plus lang. Samantalang yung mga galing sa ibang bansa, 2.4 million. Plus yung mga parts, ito pa yung mga hinanaing nila, yung mga parts, pag in-order mo, kung may kulang, aabutin ng buwan bago dumating kasi bago pa lang. At saka, tingi-tingi, hindi naman iisang kumpanya lang ang nagsusupply. Diba? So, ang gulo-gulo niyan, hindi nga natin alam. So, ano ba talagang standards sa cooperative? Ano ang garantiya nila sa mga drivers na sasama na sa kabuhayan nila? Anong garantiya nila dun sa isusuko na sasakyan? Ano ang garantiya nila sa mga o-orderin nilang mga bagong pampasada? Diba? Anong warranty niyan? Yun yung hindi standardized sa pagkakaalam ko sa DOTR. Kaya magandang modernisasyon. Sino ba naman ang tututol dyan kung mas magiging maayos pati yung ating mga pasahero kung konbinyente. Pero konbinyente ba talaga na hanggang ngayon hindi pa masiguro ang ruta? Hanggang ngayon may mga ruta na hindi mabibigyan ng serbisyo sapagkat may mga tumututol dito at mga nagwewelga dahil nga sa kawalan ng tamang pagtulong sa kanila at hustisya. So, yun yung mga bagay-bagay. Alam mo, yung kami, pag umiikot kami kung saan kami pumupunta, si Senator Joel lang nga, nasa mall, nasa CR, isang beses may lumapit na driver at talagang nagbibigay ng kanyang hinanaing kung ano yung mga nagiging problema dito sa consolidation. So, nararamdaman namin at kahit hindi kami namamasada mismo, maraming dumudulog sa aming mga tanggapan para sabihin yan. So, sana naman, mas maging maayos ang pagrolyo nito. Hindi natin sinasabi na hindi magandang intensyon ng DOTR. Siyempre, nandyan yung intensyon na magmodernisa. Pero sana nandyan din yung intensyon na walang maiiwanan dito sa modernisasyon na ito. Pasahero man
o namamasada. Opo. Senator po, yung grupong Makabayan sa Kamara, ang kanilang isinusulong, sana abandonahin na raw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong ideya na ito or itong programa to na PUV Modernization Program dahil sa katwirang nababalot daw po ito ng katiwalian. Kayo po sa ginawa nyo rin pong mga nakalipas na pagdinig sa Senado, particular po dito sa programa na ito, meron ho ba kayong nakita talaga na issue ng katiwalian or corruption po na dapat talagang tingnan din mabuti ng gobyerno para mas magtiwala, 'di ba, yung sektor sa programa na ito? Ayoko naman magsalita ng basta-basta hanggat hindi ko hawak yung mga dokumento nga ng katiwalian, no? Siyempre yung mga nadidinig natin. Pero ang totoo nun, labis hindi katiwalian kung hindi incompetence. 'Di ba? Nakikita natin yung ano ba yung incompetence sa Tagalog? Palpak, ma'am. Yeah. Kapalpakan o ano, 'di ba? Kasi nga hindi nga maayos, hindi pulido ang paggagawa ng plano. Ako ba'y tutol dito? Hindi ako tutol sa pagmodernisa. Kasi sino ba naman yung ayaw, katulad pag pumunta sa ibang bansa na merong mga designated na ruta, na merong schedule para alam mo na ganitong oras may darating, alam mo pag rush hour may sapat na sasakyan. 'Di ba? Hindi naman pangit ang intensyon eh. Ang hindi maganda ay yung pagpapatupad nito sapagkat hindi nga malinaw anong responsibilidad ng kooperatiba. Ano ba ang pinakamura at mapagkakatiwalaang sasakyan? 'Di ba? Bakit tayo kumukuha sa ibang bansa kung kaya naman natin dito, 'di ba? Kahit na sabihin mo syempre free trade dito, bahala yung mga negosyante kung anong gusto nila. Pero syempre kung pipilitin mong makisanib sa isang kooperatiba, ang driver dapat meron siyang pagkakataon na pumili kung ano yung pinakamura at maaasahan na sasakyan, 'di ba? Pangatlo, kung talagang seryoso ang gobyerno, nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP. Dapat sila ay nagbibigay sa mga programang ganito. Ano ba naman yung taasan nila? Kung hindi nila matataasan ng subsidiya, ibigyan nila sa pinakamaliit na interest. Kung pwede nga lang 1% di ba? Di ba, para yung mga bagay na ganyan, kung seryoso talaga ang ating pamahalaan na maging matagumpay, yun yung mga dapat nilang inuuna. Opo. So ma'am, dun muna ako sa subsidy, sa sasakyan, subsidy at saka yung design. Sa subsidy, ma'am, paano yun? Pwede bang i-push sa Congress na dagdagan yung subsidy instead of 210,000 pesos lamang? Pwedeng gawin yon. Ngayon, masalimuot yan sapagkat syempre, unang-una, titignan din ng mga iba doon kung kakayanin ng gobyerno, di ba? Pero sa tingin ko naman kakayanin. Ang nagiging problema lang, katulad niyan, nagbibigay tayo ng pondo sa DOTR, yun yung binanggit ko na 200 million. Hindi naman nila na ipapamahagi. At ang DOTR, ang lowest utilization rate sa gobyerno. Ibig sabihin, nandyan yung pera nila, hindi naman nila talagang nagagamit. Katulad nga niyan, di ba? Mapunta tayo sa airport. 17 billion ang corporate fund ng MIA, 4.3 billion sa capital expenditures. Pero hindi nila nagagastos kaagad-agad dito sa mga air conditioning units, yung mga kailangan nila. Doon sa Iloilo, nagbigay ako ng pondo para ayusin nila yung kanilang mga kailangan, yung mga escalators, yung mga aircon. Hanggang ngayon, hindi pa nila talaga nakukuha yon. So, kahit na minsan lagyan mo ng pera yan, dapat may garantiyan na talagang ipapamahagi nila. At saka yun nga, Senator, para din alam dapat ng mga driver din at ng mga operator kung yung nabanggit ni ma'am na how a cooperative works kasi hindi naman lahat sila literate na unawain yung ganyan. Correct. Kasi practically magiging negosyo siya di ba?
Yun nga, I mean, walang masama sa negosyo, pero Opo naman, ma'am. huwag ka namang mangliliit ng Yun mga naman. kasamahan mo, di ba? So, Dapat naintindihan. Pero yun nga po, Senator po, no, bakit po hindi na nagagastos, 'di ba? Nagagastos ng husto ng DOTR, may pondo naman pala. 'Di ba? Bakit hindi nila ginagamit? yun ang matanong natin sa kanila. Paulit-ulit, no? Ang sinasabi nila, syempre, yung procurement process, napaka masalimuot. Nandyan tayo. Pero, nandyan din naman, may mga emergency procurement, may mga emergency means ng pagbibigay, no? Minsan, kailangan lang ng executive order siguro. I mean, meron din kasing mga batas ngayon dito nga sa pag-procure o kaya na binabago na ngayon sa batas, nagkakaroon ng amendments. Pero ang totoo nun, syempre, political will rin ng mga namamahala. Dahil I'm sure yung presidente naman natin, di ba, ang dami na nga niya sinasabi na, ay, wag muna i-impound yung mga trikes o yung mga, trikes. di ba, yung mga ganon. So, sa tingin ko nandiyan naman yung puso ng ating Pangulo. Pag kinausap lang siguro siya para sabihin na, ito kailangan natin i-release kagad, Mr. President. Alam mo, pagka tama naman ng proseso at wala namang nakinabang dyan na alanganin, hindi ka naman mahahatulan ng graph niyan, 'di ba? Kung talagang napunta dun sa mga tao yung pera. So, yun lang yung sa akin. Siguro kailangan lang bastonero, 'di ba? Ma'am, balikan ko lang po yung sa subsidy. So, ano po, pwedeng i-push ninyo sa Congress na taasan ito? Although, yun nga, sabi nyo may concern kung paano yung absorptive capacity kasi ng Department of Transportation. Pero, kailangan din ma'am tingnan kung itataas man yung subsidy, up to how much at hanggang saan po yung kakayanin din ng gobyerno, hindi ba? Kasi laging ang katwiran taon-taon pag nagbabudget, tight yung ating pong fiscal space. Correct. Pwede. Meron Humane and Just PUV Modernization Bill ako na file, no? Medyo mahirap nga dahil hanggang ngayon, yung mga hinihingi nating pag-aaral sa DOTR, katulad ng ano bang ruta, hindi pa talaga konkretong naisusumite. Hindi pa di ba? Hindi pa naman talaga sigurado kung saan-saan. So ang hirap gumawa rin ng batas na kulang-kulang ang impormasyon mo. Pero isa diyan na pwedeng ilagay kasi ay kung ilang porsyento ba talaga ang dapat na subsidy. Kasi hindi ka rin pwedeng maglagay ng na eksaktong amount, no, sa batas. I mean, pwede, pero kunyari ay matatagalan. Halimbawa, 5 years yung rollout ng PUV modernization. Kunyari, yung mga nag-a-adjust pa, no? Baka mag-iba na rin yung presyo, kaya dapat percentage lang. So, pwede naman taasan natin ang percentage from, let's say, 10% to kung ano man ang porsyento na kinakailangan. At dun din sa Humane and Just PUV modernization, nakalagay rin doon na ang prioridad at mas magbibigay ng insentibo pag bumili sa lokal na manufacturer. Ayun. Actually, may nagtatanong dito, sige. partner, Senator Poe, ba't hindi na lang daw po i-drop yung mga dayuhang modern jeepneys at mag-focus sa mga locally made na jeepneys? Ako ganon. Yan ang gusto ko, no? Meron din naman kasi tayong prerogative kasi ma'am nung bibili yun kung gusto niya imported o local. Diba? Free market, Yes, diba? ma'am. So, sinasabi natin na bukas ang ating ekonomiya, diba? Na pwede naman tayong bumili kung saan natin gustong bilhin, magbayad lang tayo ng tamang buwis. Pero yung problema nga nun, dito sa mga bagay na ganito, malinaw na mas mura dito sa atin at mas maaasahan. At saka ma'am, yung magiging supposedly accessible yung spare parts kasi nga pagka imported, di imported din yung spare parts. Imported at mag-iintay ka ng mas matagal, diba? So, yun nga yung hindi ko maintindihan. Kung meron bang mga nag-iimpluwensya, hindi natin sasabihin nag-iimpluwensya sa DOTR lamang, pwedeng sa mga kooperatiba din, di ba? Kunyari, dito ka na lang bumili sa akin, sa bawat unit na makukuha mo sa akin, meron kang
Yes, Diba? ma'am. Mm-mm. So, yung may-ari ng kooperatiba ang kumikita. Tsaka ma'am, pwede bang i-mandate yung design? Kasi ito nga, sabi ni Attorney Jimmy Policarpio, yung iconic yung jeep natin Yeah, na panatilihin pag nakita yun. sa litrato pa lamang sa mga video, sasabihin ng mga foreigner, ay sa Pilipinas yan, Yes, di ba? oo. Kaya nga yung mga tourism ads natin, sumasakay ng jeep, yung mga foreigner dito, yung mga artista na gusto ng Kunwari like sa kanilang nakasabit. TikTok, papakita nila sumasabit o sumasakay Oo. sila ng jeep. Atin yun di ba? Ma'am, Kaya nga, di ba, kunyari, pumunta ka sa Bangkok, Opo. di ba, andyan Yung yung tuk-tuk, tuk-tuk. yung parang tricycle nila na, Yes, ma'am. di ba? Okay, pag pumunta ka sa UK, yung double-decker buses nila, di ba? So, meron talagang character at value sa turismo yon kasi kakaiba nga eh. Di ba, from World War II pa nga ito, may history yung jeep, di ba? Yung mga jeeps na dito talaga naging sikat. Yes, ma'am. Ma'am, Parang- dapat po ba yun i-mandate? Kasi yung lumabas ngayon ng mga modern jeep, so-called Ang pangit, modern di jeeps. ba? Ang Minibus. minibus na Parang Oo. mga kahon, di ba, na Opo. hindi maintindihan. Tapos parang tatagilid sila kapag mabilis yung andar nila sa kalsada. Parang di ba? Daihatsu noong unang panahon. Well, I mean, pangit, di ba? Kasi parang walang character, walang kaluluwa in design, di ba? So pag sinasabi nila, kasi pwedeng tumayo yung pasahero dyan. O sige, pero yung punto naman natin dito, bakit? Sa mga taxi ba, nakakatayo yung mga pasahero? Hindi na naman, Oo nga. Di ba? So, kung sabihin nila, kasi para mas friendly ito for PWDs, ganyan, yun ay acceptable, pwede naman gumawa ng disenyo na makakasakay rin dito sa mga jeeps natin. So, siguro, gawin natin na payagan din natin yung mga design dati basta sila ay naka-comply na rin dun sa mga safety requirements at saka dun sa accessibility ng mga PWDs. Pero yung mga, kung gusto nilang pangit yung kanilang PWV at yung gusto nila yung mukhang jeep na gano'n, ay mukhang bus na gano'n, di bahala sila, di ba? Pero alam Gusto niyo ko yung may mga, di ba yung mga pelikula noon ni FPJ, mama? Di ba yung makikita mo yung jeep Naging talaga jeepney driver siya sa isang pelikula. Oo, yung mga jeep na nakikita natin, well, pag naglumalabas din naman tayo, nakikita natin yung nakasulat yung pangalan ng mga kamag-anak dun sa gilid Oo, ng May jeep. litrato, may diba? imahe. May litrato, tapos minsan nga, picture ni Jesus Christ yung nasa gilid. correct. May nakasa- Alam mo, kung gusto talaga nilang tulungan yung cultural development ng jeep, pwede naman kumuha tayo ng mga artists. Pictures ng jeepney na meron silang mga designs. Actually, nakikita ko sa Actually, social ang media. gumagawa Gaganda eh. daw, yung Francisco Oo nga, Motors nakikita ko rin. gumagawa. Di ba, ang gagaling nga Yung mga Saraw, yung mga Yes po. Francisco Motors. Alam mo, mahaba kasi yung kasaysayan ng mga yan, pati kahit sa akin Kasi di ba dati, yung pag meron kang owner type jeep, yung mga Yes, hindi, ma'am. sikat ka na nga nun di ba? Totoo. I mean, Hindi aircon pa yun. Yung Oh, aircon. Yung type. basta, in short, hindi naman basta-basta magmomodernisa. Apo. Di ba? Kasi meron din namang value o meron din namang meron din namang importanteng nadudulot sa ating Ang dapat gawin dito sa PUV modernization at may nabanggit din ho kasi kayo kanina na incompetence So saan ho yung may pagkukulang, sino ang may pagkukulang at meron ba ditong dapat managot dahil it seems po yung mga puna na ewan ko kung ito rin yung puna ninyo, merong kulang na information dissemination dito sa PUV modernization. Anong kailangan kung meron kayo nakikitang gaps? Alam mo, hintayin na lang natin na magsumiti muna ang DOTR, ha? Opo. Kasi ang hirap magsalita ngayon. Nakikita naman natin alam mo, dapat talaga yung mga, syempre yung mga, kung DOTR ka, secretary, ang dami kasing napapailalim dyan Land, sea, air, di ba? So, hindi ka naman expert dyan sa lahat dyan. Aminado naman kahit sino naman ilagay mo dyan, wala magiging eksperto sa ganun. Isama mo pa yung administration and management, di ba? Kaya lamang, syempre, yung mga dun sa ilalim, sa'yo, siguraduhin mo may technical knowledge. At saka, dapat bukas ang iyong pag-iisip na pakinggan ng bawat kampo. At pangalawa, hindi lang sa bukas ang iyong pag-iisip, dapat
natutugunan mo kung ano man yung pangangailangan at kakulangan at sa lalong madaling panahon, di ba? Opo. So, yun yung mga bagay sana. So, intayin muna natin yung Opo. liham ng DOTR. Actually, ewan ko na kung ilang hearing na ako dito eh. Ang problema kasi, Nympha, Isa, oo, akala mo ang aamong tupa pagka-budget hearing. Nanghihingi ng pera eh. Hindi, syempre, di ba? Opo, Gano'n naman, oo kahit naman, naman tayo, di ba? Kung meron tayong kailangan hingin, di ba? Pero ang problema, keep your word. Opo. Di ba? Yung sinasabi mo dun sa kasi pagka nakuha na nila yon, wala na. Yung totoo, yun ang nakakalungkot din sa legislative branch. Kahit na nagingit-ngit ka na galit ka na dahil yung batas na ginawa mo, o kaya yung budget na binigay mo ay hindi sinusundan, wala ka naman talagang kapangyarihan dahil either nasa korte na yan o yung ehekutibong gagawa. Kaya importante talaga ang kooperasyon din ng ehekutibo sa legislation, di ba? Yes, So, ma'am. yun yung mga Ma'am, final question ko. May 16 po kasi maghuhulihan na raw po nung hindi consolidated. Ma'am, should DOTR reconsider? You know, mahirap ang kalagayan ng lahat dito eh. Parang you're between a rock and a hard place, di ba? Kasi ilang beses mo nang inurong yung deadline. Yun lang. So wala ka ng, alam mo yon, parang wala ka ng isang salita. So parang nagkahiyaan na, gano'n na nangyari. Pero kung huhulihin man nila, siguro dapat merong transition process. Like, okay, hinuli kita ngayon. Paano kita matutulungan para makakonsolidate ka? Di ba? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung ayaw talaga nila mag-consolidate, dapat ibigay nila ano ba yung ayaw nila doon. Ito. Kung talagang napaka-ridiculous naman ng mga demands, like kunyari 100% subsidy, alam naman natin hindi kaya ng gobyerno yon. O kaya sabihin nila, ito mga gusto kong ruta na kahit na hindi naman makatarungan, di ba? May mga bagay na ganyan eh. Kaya importante talaga yung di ba? So anong pwede nating gawin sa kanila at kung habang iniintay natin or scholar program, kasi syempre kung scholar program lang, wala naman silang kita, di ba? So anong pwedeng gawin ng LTFRB sa ngayon? Yun yung mga bagay na nais nating masagot nila. With that, ma'am, magpapasalamat na po kami. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay. Thank you so much po. Ingat po palagi. Okay, thank you. Have a good week ahead. Salamat po. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.